Alright mga amigos, nagsalita na nga po si undisputed super bantamweight champion na Oya the Monster Inoue at binigyan ng ultimatum si 3 Division World Champion Jesse Bam Rodriguez. Buong akala kasi ng kampo ni The Monster na pagkatapos ng kanyang laban sa kapwa pound for pound na si Junto Nakatani nitong Mayo ay siya na rin ang haharapin ng Batang Texas. Gayong nanalo rin ito sa kanyang naging laban kay Antonio Vargas nitong Hunyo. Pero nag-iba nga po ang tono ng kampo ni Bam kasama ang kanyang trainer na si Robert Garcia. Ang gustong mangyari ng kanilang kampo ngayon ay harapin muna ni Bam Rodriguez si Christian Chispa Medina para sa isang unification na pinaniniwala ang posibleng maganap bago magtapos ang taon. Pero paglilinaw nga po ni Inoue, hindi siya ganong ka-obsess na labanan si Bam. Binibigyan lamang daw po ng hanggang Pebrero ni Inoue ang kampo ni Bam Rodriguez at kung ito ay hindi lalaban, mag-move on na ang Team Inoue at aakyat na sa featherweight division. Heto ra po ang mismong sinabi ni Inoue sa Yahoo Japan. I'm not fixated on fighting Bam. So if Bam says he wants to continue fighting in the bantamweight division, I'm also considering a featherweight challenge. But if it can be done around February, I'll do it. So bali ganito po ang sitwasyon ngayon mga amigo. Si Robert Garcia at si Bam, ang gusto nila magkaroon muna ng isa pang laban sa bantamweight. Pero ang DAZN at si Eddie Hearn, ang promoter ni Bam Rodriguez, hanggat maaari gusto nitong sunggaban na ni Bam ang laban kay Inoue. Dahil malaking laban nga po ito na tiyak, malaking pera din ang i-generate. Pero sa tono naman po ng pananalita ni Inoue, para bang sinasabi naman niya na hindi iikot ang kanyang mundo kay Bam Rodriguez. Dahil alam naman po natin na kapag umakyat na nga po sa featherweight itong si Inoue, ang lalaking laban din po na naghihintay sa kanya at mayaman sa legasiya. Dahil ang featherweight nga po sakaling mag-champion siya dito ay tatanghalin po siyang 5 Division World Champion. Samantala sa iba pang balita, binigyan naman po ng World Boxing Organization o WBO ng 72-hour extension ang negosasyon sa pagitan ni na WBO World Welterweight Champion Devin the Dream Haney at mandatory challenger Keyshawn the Businessman Davis. So ibig sabihin po mga amigos, yung first bid sana na magaganap ngayong araw ay ipagpapaliban muna at hihintayin ang kampo ni na Haney at Keyshawn kung magkakasundo na ba. Pero kapag wala po na pagkasunduan, hahantong po ito sa first bid kung saan bubuksan ng pintuan sa ibang promotional company para magkaroon ng bidding sa pagkakasa ng laban na ito. Samantala sa iba pang balita, Gervonta Tank Davis posibleng lumaban sa susunod sa Super Boxing. Ito ay matapos sabihin ng Super Boxing promoter na si Dana White na naikipag-usap umano siya sa kampo ni Tank. Aminado rin si White na panatiko siya ni Tank at handang ikasa ang mga pinakamalalaking laban na available sa boxing. I love Tank Davis, so I'm actually a fan, and we've talked to them, so I'm looking to make all the big fights that are out there. Pinatunayan ng Supa na kaya nilang magdaos ng mega fight kahit ang isang boksingero ay hindi pa nakapirma sa kanilang roster. Gaya na lamang po ng paparating na laban ni King Ray Ryan Garcia kontra Conor Benn sa darating na September 12. Sahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako